Nasa linya po natin live via Zoom si Senator Sherwin Gatchalian. Good morning po, Senator, and welcome po muli sa Super Radio DCWB. Good morning, Isa. Good morning sa ating mga tagapakinig. Salamat po sa inyo pong pagpapaunlak sa amin ngayong umaga na ito. Sir, bukas po ay magbabalik sesyon na ang Senado, maging po ang Kamara. No? Pero sa Senado po, ano po yung mga aasahan ng ating mga kababayan? Ano po yung mga tututukan natin na mga panukalang batas? And hopefully po maging, kumbaga, maaprubahan po sa kapulungan. Well, last 3 years na ito ng administrasyon. So, nag-usap kami nung kinonvene yung LEDAC at may na-identify na mga 20 na priority bills. At itong mga priority bills ay bibigyan ng, of course, pansin at susubukan matapos to within that next 3 years. So ito naman yung pagkasunduan between the executive and the legislative. Kaya ito yung direksyon na tatahakin ng Senado. Apo. Among dun sa 20 bills na yon, Senator Gatchalian, ano po sa palagay nyo yung dapat talaga na bigyang pansin? And including po ba dito yung sa Independent Commission para dun sa mag-iimbestiga sa mga infrastructure anomalies and of course po yung Anti-Political Dynasty Bill? Oo. Actually, meron dong isang bill na hindi masyadong napag-uusapan pero para sa akin mahalaga. At nakita natin yung dahan-dahan na nakakapinsala sa buhay. Ito yung Waste to Energy Bill na nasa LEDAC ngayon. Nakita natin sa Cebu, diba? Halos 20 plus ang namatay dahil sa landfill. Yes, at itong landfill na ito, isa lang yung Cebu, sa marami isa. Ang dami pang mga landfill na hindi natin nakikita dahil sa malalayong lugar. At itong mga landfill na ito, hindi lang nakakasira ng ating kapaligiran, kundi nakakasira rin to ng komunidad natin dahil mabaho, yung tawag nila yung seepage, no, pumupunta sa tubig at nakakasira ito ng ating komunidad. Kaya isa ito sa mga personal kong itinutulak para maaprubahan itong Waste to Energy Bill. Pero yung nasabi mo kanina, yung People's Independent People's Commission, ito ay sa alam ko hindi ito kasali sa LEDAC. Although napag-usapan to nung LEDAC dahil nga para sa akin hindi pa rin tapos itong investigasyon sa flood control. Tuloy-tuloy pa rin yung pag-iimbestiga at isang paraan para magkaroon ng tunay na independent yung or independence yung pag-iimbestiga. Magandang magkaroon tayo ng batas para gumawa ng isang Independent People's Commission. Opo. Kayo ho ba, hindi ho kayo nangihinayang dahil po yung Independent Commission for Infrastructure o ICI, nawalan po sila ng 2 commissioners and so far po parang halos wala na rin tayo naririnig kasi mula sa ICI Sa pagkakaintindi ko, ang direction ngayon ng executive ay ibigay nilang sa ombudsman, no? Dahil ang ombudsman naman talaga ang itinalaga ng ating saligang batas sa pag-iimbestiga ng mga ganitong anomalya. So, meron siyang kapangyarihan. In fact, siya, constitutionally mandated na mag-imbestiga ng ganito. Pero ganun pa man, para magkaroon ng tunay na independence. Kasi maraming pagdududa sa isip ng ating mga kababayan. Maraming nagsasabi, hindi naman iimbestigahan ng mga kakampi o mga kamag-anak. Kaya marami rin nagdududa kung magiging tunay na independent itong ginagawa ng executive. Kaya isa sa mga paraan para maibalik yung tiwala ng taong bayan ay magkaroon ng Legislated Independent People's Commission. Ayun, opo. And isa po kasi na-interview po ni Ate Nympha, si Senate President Tito Soto, and kabilang nga po doon sa binanggit ay yung Anti-Political Dynasty Bill. Ang mungkahi po ni Tito Sen, ni Senate President Soto, hindi maipipilit talaga ngayon yung agad-agad po na pagbabawal sa political dynasty o yung sabay-sabay. At sa halip po, ang sabi, simulan yung ban sa political dynasty sa lokal na pamahalaan kung saan po yung mayor, kamag-anak yung vice mayor o kaya kahit yung mga konsehal hanggang sa barangay level. Your thoughts po about it po? Well, isa, nasa saligang batas rin natin yan. No? Klaro sa saligang batas na dapat ang Kongreso ay gumawa ng isang anti-political dynasty bill. Pero sa mahaba ng panahon, hindi nagagawa yan. At aking pananaw, ito personal kong pananaw at obserbasyon, lalo na sa lokal na pamahalaan. Dahil kung magkakamag-anak, let's say, a mayor at vice mayor at konsehal, lumalabnaw o nawawala yung check and balance dahil nagpropose ng budget ay mayor, nag-approve ng budget ay
sanggunian at Yes. vice mayor, kung magkakamag-anak yun, nawala yung check and balance. So yan yung isang mga nakikita kong problema sa lokal na pamahalaan dahil nga nawawala yung check and balance. So aminado ako na dapat aminado ako na problema ito, no? At dahil nawawala na yung diwa ng yung sistema ng ating check and balances sa local level. Ganun rin sa national. Apo. Pero dapat pag-aralan mabuti dahil maraming proposals na iba-iba No? So dapat pag-aralan mabuti kung ano yung pinakamaganda para sa ating bansa. Opo, kasi ang lagi din tanong na ating mga kababayan, Senator Gatchalian, totoo bang uusad itong panukalang ito sa Senado o sa Kamara, knowing po na yung dalawang kapulungan, marami po diyang mga political dynasties. Kayo po, di ba? Kayo, Senator Gatchalian, may mga kapatid din ho kayo sa Tama. mundo ng politika. So, kayo po, sa inyo pong personal na pananaw, may chance ba talaga yung panukalang ito? Ito sasabihin ko at least para sa akin, no, personal na pananaw ko ito, na dapat tingnan rin natin yung kabuuan. Aminado ako na meron tayong mga kapatid na nasa serbisyo publiko, pero tinitingnan ko rin yung anong mas maganda para sa ating bansa, pangkabuuan. Hindi lang yung anong maganda sa sarili ko, anong maganda sa pamilya ko. Hindi yun ang aking tinitignan. Tinitignan ko rin yung sitwasyon ng ating bansa at kung anong maganda para sa ating bansa. Dahil yung sitwasyon namin dito sa Valenzuela, iba yung sitwasyon, let's say, sa BARM, iba yung sitwasyon sa ibang lugar. At kung hindi naman maganda yung ibang sitwasyon, dapat yun ang ating ayusin. No? So, tingin ko naman, malawak naman yung pananaw ng ating mga kasamahan dito sa Senado at marami rin ako kausap ng mga senador na meron silang mga kamag-anak pero ang pananaw nila para sa ating bansa. Kung ano yung nakakabuti, then yun ang dapat natin gawin. Opo, kasi may impression na kapag sinabing political dynasty, masama agad eh. Pero kayo po ba, ganun ho ba din yung inyong paniniwala? Masama ba o wag naman masyadong i-generalize na masama yung political dynasty? Maraming mga magkakamag-anak o dynasty na nakakabuti sa kanilang lugar. At nakita ko rin ngayon with the age of social media, hindi rin nakakasigurado na kung ang apelyido mo ay pare-pareho, mananalo ka. Marami tayong nakitang mga sitwasyon ngayon. Ako naniniwala ko yung social media isang dahilan bakit ganyan. Na magkakamag-anak, pare-pareho yung apelyido pero natatalo. Marami tayong nakikitang ganyan. Sa itong mga nakaraang eleksyon, ang dami tayong nakitang ganyan. Pero may mga sitwasyon rin na ang tao mismo gusto yung dynasty dahil maganda naman yung ginagawa. So, dapat lang natin balansehin. No? Aminado ako meron din mga kaso na, yun na nga, lumalabnaw yung check and balance, pero may mga cases rin na gusto naman ng taong bayan dahil maganda yung kanilang pamumuno. So, dapat babalansehin lang natin yan. Opo. Bukod po sa usapin ng mga priority bills din po, no, Senator Gatchalian, ngayon po kasi ang focus din ng ating mga kababayan yung usapin naman ng impeachment. Kayo po sa Senado, handa na po ba kayo na dinggin po itong impeachment na ito? Kasi may possibility din po, Senator Gatchalian, na hindi lamang po isang impeachment yung inyong tatalakay, kundi dalawa dahil laban po kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at kay Vice President Sara Duterte. Isa ang impeachment is largely a political exercise kaya nakakahati ng ating bansa. Very divisive yan, no? At lalo na kung dalawang ulo ang ini-impeach, lalo magiging divisive, no? Kaya dapat talagang pag-isipan mabuti ng mababang kapulungan dahil nag-uumpisa dyan ang impeachment at tignan mabuti yung ebidensya dahil kung pang politika lang talaga masisira tayo. At sa sitwasyon ngayon na meron ng flood control issue, nag-iimbestiga pa, may mga malalaking pangalan na babanggit. Kaya kung ikaw man ay namumuhunan dito, kakabahan ka dahil ang daming nangyayari sa politika eh. At maraming nangyayari sa politika, hindi mo rin masabi baka mayroong umabuso niyan o mayroong mga pwedeng manggulo. At yan ang ayaw naman natin. Ang gusto ng mga negosyante at saka investors, stability. Opo. So, pero having said that, tungkulin yan ng Kongreso at Senado kung talagang dadating sa puntong ganyan, yan ay nakasaad sa ating saligang batas at susunod tayo sa proseso. Opo.
Kayo po inaasahan na magiging senator judge, no? Pero magandang tanungin ko din po kayo kasi kayo po yung chairperson ng Senate Committee on Finance. Kasi isa po doon sa mga grounds na tinukoy doon sa first impeachment complaint laban po kay Pangulong Marcos Jr. ay yung usapin po ng unprogrammed appropriations. Sinasabi na naging labag daw po ito sa batas, yung hindi pag-veto din ni Pangulong Marcos dun sa UAs. Kayo po, ano pong posisyon nyo dito? Tinignan ko yung history ng UA. 30 years ng unprogrammed appropriations na ginagawa. Taon-taon to. Time pa ng ni President Cory Aquino until now, taon-taon ginagawa to. At wala pang Supreme Court ruling na nagsasabi na illegal to. Wala pang batas na nagsasabi na illegal to. Kaya ilang presidente na ang dumating, ginagawa nila yan. Ang hindi maganda yung pag-aabuso. At aminado rin ako itong 2023, 24, 25 na abuso yung unprogrammed appropriations dahil nga doon sa sagip na lump sum amounts. No? So, yung unprogrammed appropriations, pag ginamit ng mabuti, walang problema. Kaya taon-taon linalagay. Wala naman na mauunang panahon, walang umaalma dahil maayos. Ngayon lang naman umalma at ngayon lang sinasabing potentially unconstitutional dahil nga may mga pang-aabuso na nangyari. Opo. Bukod po doon sa issue ng UA, Senator Gatchalian, kung nabasa nyo na po yung sa impeachment complaints laban sa presidente, may mga nababanggit po kasi iba pa about sa budget like yung sa allocables o kaya doon sa kickback scheme daw po. Meron ho ba kayo nakikitang mabigat na grounds talaga or mabigat na batayan laban po sa presidente? Ako kasi ang pananaw ko dyan ay dahil without going into the details, no, kasi magiging senator judge tayo, meron mga alter egos ang presidente. Diba? Nag-a-appoint siya ng secretary at itong secretary ang may nagpapatakbo at may control ng buong ahensya. Kaya nga sinasabi ko si Secretary Bonoan, hindi pwede siya maang-maangan dahil siya yung may control, siya nagpapatakbo ng ahensya. No, at dapat alam mo yan from A to Z. Alam mo ginagawa ng pinakamababang kawani ng ahensya mo para mapigilan ng mga ganitong korupsyon. Kaya sa akin pananaw, isa sa pinakamabigat ang responsibilidad dyan ay yung kalihim or yung secretary. Ayun, opo. And siguro last na lang po din sa impeachment nun. Sabi nyo nga parang magdudulot ng pagkakahati-hati ito nga impeachment na to. Hindi lamang po sa presidente kundi sa vice-presidente. Sa palagay niyo ba dapat maghinay-hinay na lamang ang Kamara pagdating po dito sa usapin ng impeachment o yung iba pang mga may balak na mag-file ng impeachment knowing po na ang dami pang mga dapat na atupagin or tutukan? Ako, una mahigpit na ngayon, no? Dahil sa Supreme Court ruling, napakahigpit na ang proseso sa mababang kapulungan. Para kang dadaan sa butas ng karayom. Kaya kung hindi naman yung mga nagfa-file o nagtatangka mag-file, kung ito ay pang-politika, wag na nilang gawin yun. No? Dahil hindi, ako nakikita ko talagang nasa napaka-sensitibong kalagayan ng ating bansa. Pag sinabi kong ating bansa, tayong lahat yan. Apo. Makita naman natin yung economic growth natin last year, bumagal. This year, hindi natin tatamaan yung 5.5 minimum target natin. Marami na nagsasabi niyan dahil nga dito sa mga nangyayari. So kung pang-politika lang, wag na lang gawin dahil nakaka-apekto to sa paglago ng ating ekonomiya. And isa pa po pala, no, Senator Gatchalian, kasi na-mention po ni former Congressman Mike Defensor na dun sa kanilang impeachment complaint, willing daw po na tumestigo si former Congressman Zaldico. Sa Senate Blue Ribbon Committee nga po, hindi po siya nagpapakita, di ba? Hindi siya umaattend sa hearing sa impeachment pa ho. Kaya yung reaction niyo po? Para sa akin, walang kredibilidad si Zaldico. Kung talagang gusto niyong tumulong, dapat matagal na siyang umuwi dito. No? Puro laway na lang yung kanyang ginagawa. No? Puro laway lang ang kanyang ibinibigay. Para sa akin, walang kredibilidad. Dahil nga, nasa abroad siya, pero salita ng salita. No? So, hindi ko dapat bigyan ng malaking pansin yan dahil
wala naman siya dito. Apo. Kayo po bilang member po ng Senate Blue Ribbon Committee, meron ho ba kayong info kung kailan ulit mag-resume yung pong inyong investigation? And ano po yung sa palagay niyo na dapat matalakay pa sa susunod na pagdinig po? Well, isa nag-issue ng show cause order kay Zaldico at kay Gutesa. At itong si Gutesa, diba, isa sa pinaka-controversial na witness. I hope na rumisponde siya dito sa show cause order at sumali siya sa mga pagdinig natin para mabigyan linaw yung kanyang mga sinabi nung una. Apo. Kapag po hindi sila tumugon do sa show cause order, ano po yung susunod na hakbang na? Magkakaroon na ng contempt. At pag nagkaroon na ng contempt, maaaresto na itong mga ito. Apo. Sa palagay niyo ba, may mga dapat pang kalkalin? Kasi naalala ko, sabi ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson, marami pa rin mga nagpapadala ng messages na may mga ganitong anomaly sa ganitong lugar, ganyan-ganyan. May mga dapat pa ho ba kayong kumbaga silipin pa bukod po doon sa mga kasalukuyan na pong dinidiscuss? Meron ako meron ako mga pinag-aaralan pa. For example nga, itong sa GIP, no, sa unprogram at pinag-aaralan namin mabuti kung ano yung naging takbo nito. Hindi ko muna i-disclose yung detalye, but ito yung mga anggulo na hindi pa masyado nabibigyan. Napag-usapan pang kobuan pero hindi pa nabibigyan ng detalye. No? Opo. So, at alam ko rin may mga iba pang mga mga lumilitaw na gusto mag-testify at yun naman ay pinag-aaralan ng komite. Tsaka isa pa pala, Senator Gatchalian, kasi hindi pa tapos yung investigation ng Senate Blue Ribbon Committee pero may inilabas na po na so-called minority report yung minority group po sa Senado. May previous na rin pong statement dito si Senator Lacson and sabi po niya nga walang silbi, wala sa hulog, yun yung kanyang term wala sa hulog at pambabastos sa Senate Blue Ribbon Committee yung pong minority report na yun. Kayo po, ano pong inyong reaction dito? Karapatan naman ng mga senador kung minority ka or individual ka lang na hindi sumang-ayon sa committee report. Nangyari na yan sa akin, 'di ba, nung Pogo. Naglabas ako ng committee report, may mga hindi pumirma, may mga ayaw pumirma, pero bandang huli pumirma rin. Ganyan naman Pero ang maganda dito, dapat may committee report na kasi hindi pa tapos isa. Apo. So kung hindi ka man sumasang-ayon, antay mo muna yung committee report o makisali ka doon sa hearing dahil para sa akin yung base sa aking obserbasyon naging fair at maayos yung patakbo ng Blue Ribbon na investigations at open naman si Senator Lacson kung meron mga gustong maimbitahan o may ebidensya sa pag-uusap naman namin very open siya na imbitahan. Wala naman ako nakikitang hindi maayos, no? So may mga ibang kasamahan natin, kung meron silang mga gustong i-recommend na testigo, open naman ang committee para tanggapin yung mga recommendations na yun. Magandang umaga. Opo. Binasa niyo po ba yung minority report at may maitutulong ba ito sa magiging committee report ninyo? Wala, hindi ko binabasa. Alam mo, Rafi, respect begets respect. Paano ko re-respetuhin ang isang dokumento na nagsisimbolize ng disrespect toward the committee at saka sa entire Senate as an institution? Kasi wala sa rules namin Yun nga, paki-elaborate nga po, bakit po itong pababastos on your end? Bakit nila i-preempt? Ang tamang procedure, mag-route ng committee report, isa lang ang Blue Ribbon Committee na may 70 members, hindi 9. Plus 3 ex officio, so bali 20. So ang signatures na kailangan dyan, at least 11, para ito ma-report out sa floor. Pag nasa floor, i-report out ko, magkakanong interpellation, at pagkatapos papasok yung period of amendment at doon sila mag-amend kung anong gusto lang input o isama doon sa final committee report na i-adapt sa plenaryo. Matagal na silang mga legislators, maski sa House, ganyan din naman ang procedure na sinusunod. Bakit hindi nila sundin? Bakit kailang pangunahan nila yung nag-iisang Blue Ribbon Committee? Ulitin ko, isa lang ang Blue Ribbon Committee sa Senado at ito'y mayroong 17 membro, hindi siyam. So yon pinangunahan po yung hindi pa inilalabas na committee report. Pero tama po ba na pwede rin sila mag-submit ng dissenting committee report? Wala rin sa rules yun, pero pwede lang gawin yon para ma-incorporate. Pero dapat i-take up yun sa plenaryo. Sa tamang panahon, at the proper time, they can always introduce amendments.
Kung gusto nila i-amend na gusto nila sabihin nila isangkot, pagdidebatehan namin yun. Kung tatanggapin nyo ng mayorya, kasi pagbobotohan niya, each and every individual amendment, pinagbobotohan sa plenary. At kung manalo yung kanilang inintroduce na amendment, magiging part yun ng committee report, yung final. May balak po ba kayong kausapin pa si Senator Amy Marcos o Senator Marcoleta patungkol po dito? Wala, hindi lang ako kinakausap Media kinakausap nila, ba't ko naman sila kakausapin? Lumalabas po kasi pareho lang kayo halos na pinagbabasehan kaya lang magkaiba o at least doon sa punto nila meron na silang pinapatunguhan pero sa inyo hinihintay pa nga kung ano yung magiging resulta ng inyong ilalabas na report. Merong proper time for that. Mag-introduce sila ng amendment after na makipagdebate sila sa plenaryo. Hindi yung ganito pamamaraan ng ginagawa nila. Opo. Wala sa lugar, wala sa hulog. Doon po sa muling pagbubukas ng Senate Blue Ribbon Committee ay may nabanggit ho kayo shut the F up. Sino po yung pinatutungkulan nyo rito? Yung mga nagkikriticize ng wala sa lugar, yung wala sa katwiran. Okay lang naman mag-criticize, pero ilagay sa ayos. Yung constructive, hindi yung para manira lamang. Yun ang pinatutungkulan ko. Walang particular na person. Kung if they feel alluded to, then so be it. Nabanggit niyo po hindi niya nabasa yung may committee report na or yung report na nilabas nila pero dito po may pinapatungkulan sila na si Congressman Martin Romualdez daw po yung may pananagutan doon sa flood control scandal. Ano pong tugon niyo rito? Mako-consider ng komite sa committee report yung testimonya ni Gutesa dahil iyon ay sinumpaan niya naman sa harap ng Blue Ribbon Committee. Hindi ko alam kung ano pa yung magiging evidentiary value nun kasi hindi naman siya humarap sa DOJ at saka sa Ombudsman. But as far as the committee, okay yun. Kasi sinumpaan niya sa harap ng committee. So, isasama yun. Kaya lang, siyempre, sasabihin din natin na walang backup na ebidensya, dokumentaryo man o testimonya ng iba para susugan yung kanyang testimonya. Ngayon, ito naman sa usapin ng Golden Pheasant. At least meron nga yung lead. Kasi alam mo, in-identify positively nung dalawang staffers, noong tenant ng dating may-ari, si Mr. Rico Ocampo. Kasi ang dating may-ari niyan, si Doris Ho, Magsaysay Ho, no? Binenta niya doon sa Golden Pheasant na ang majority stockholder, talagang majority, parang 99% yata yung nakita ko, a certain Jose Raulito Paras. Si Attorney Paras, siya nakaupo sa tatlong as board member sa at least tatlong kumpanya ni dating Speaker Romualdez na nakaugnay, hindi ko sasabing kumpanya. Pero maliwanag na ito, halos public knowledge naman na pagmamayari ni dating Speaker. Ngayon, dokumento against dokumento ito. Nung in-identify si Diskaya, dininay niya. Pero under the Philippine jurisprudence, sa rule on evidence, mas matimbang yung positive identification kaysa sa denial. Established na yan. Established jurisprudence. So, si Diskaya can deny all he wants, pero the mere fact na positively na-identify siya ng dalawa, na siyang nagpapaalis sa kanila doon sa property na iugnay kay former speaker, says a lot. And this could, at the very least, give a lead to the fact-finding team ng Ombudsman, halimbawa, if they want to pursue. So yun ang binabanggit niyo pong link nitong si dating Speaker Romualdez at ng Golden Pheasant, yung nakaupo doon sa board. Pero ang committee po ba may effort pa para talagang patibayan pa yung link na ito or mag-imbestiga pa further para talagang mapatunayan talaga yung pag-aari nitong bahay na ito? Meron. Sa susunod na pagdinig, iimbitahin namin yung si Attorney Paras. Para kung sabihin niyang sa kanya talaga yon, yung Golden Pheasant na siyang buyer o yung vendee noong property at hindi kay Speaker Romualdez, ipaliwanag niya sa BIR kung ano ba yung financial, yung kapasidad niya, no, yung wherewithal para bumili ng ganong kalaking halagang bahay. Kasi hindi biro-biro yung halaga ng bahay. Masyadong mahal. Opo. Meron ho bang effort na imbitahan itong si Speaker Romualdez para magsalita sa inyong komite? Inimbita na namin siya noon kaya lang nag-decline. Hindi naman namin pwedeng pilitin maski sinong miyembro ng House of Representatives dahil nga doon sa time-honored tradition na yung interparliamentary courtesy. In the same manner,
Hindi naman pinipilit ng House na mag-imbita ng sitting senator. Mapunta naman po tayo sa Cabral Files. Sinabi nyo na may 5 cabinet secretaries na nababanggit dito po sa Cabral Files. Sino-sino po ang mga ito? Hindi ko masasabi kasi nga ino-authenticate pa yan ng DPWH eh. Pinapa-authenticate namin yung tinatawag na Cabral Files. Ano? Kaya until and unless ma-authenticate yan ng DPWH at sinabing ito talaga ay bahagi ng kanilang official record sa kanilang departamento, pwede sigurong gawing publiko, gawing public yung pag-identify. Hindi lamang nung sinasabing 5 cabinet secretaries, kundi kung sino pa yung nakalista doon. Pero alam mo, Rafi, yung sinasabing Cabral Files na allocables, unless ang motibo para magkaroon ng allocables ay kumuha ng kickback, di ba? Yun, talagang listahan lang yun. Kasi sa net yun masasama eh. Ang analogy ko nga dyan, kung ang motibo mo makakuha ng commission o feedback, kaya ka merong allocable, mayan tulad ito sa halintulad ito sa at the very least planned robbery. Pero kung wala naman at ang pakay mo magbigay ng proyekto sa iyong distrito, sa mga constituents, walang problema doon. There's no problem at all. Kasi talagang katungkulan din naman ng mababatas sa oversight na yung nakaligtaan sa net punuan sa pamamagitan ng mga amendments. Ang sinasabi naman po ni Congressman Leviste, 99% ng mga nasa listahan ay napunta sa GAA. Gaano ho ba kasignificant ito? Hindi ko masabing, hindi ko ma-confirm yon. Kasi nakita ko parang hindi abot ng 99% yung nasa allocable na na-adapt sa GAA. Kasi may mga amendments na pumasok eh. Opo. Actually, sinabi niyo po yun doon sa pagdinig 95% meron na raw mga kontratista at majority or 99% nga ay nasa GAA na raw po. At may imbitahan pa rin po ba siya sa susunod na pagdinig? Si Congressman Leviste? Kung gusto niya mag-attend at magdagdag pa ng kanyang salaysay, welcome siya. Masisino naman welcome sa committee kasi public hearing yan eh. Kailan po yung susunod na pagdinig, Senator? Sikapin namin kung may puwang next week kasi mag-resume na kami ng session o kaya week after next. Kasi next week, inaasahan ko na matatapos na yung aming partial committee report at plano ko i-report out sa floor, partial committee report para mapagbutuhan kung ano yung mga portion doon na i-adapt as yung sa bahagi ng partial committee report. Doon dapat nga pumasok yung sinasabi nila minority report hindi sa ginagawa nila ngayon. Doon nila ipasok sa amendment. So ang sinasabi niyo po, meron pa silang tsansa na pag nakukulangan sila, pwede silang dumalo ron at kung may ebidensya sila, doon po ilabas sa mga susunod na pagdinig. Hindi lang sa pagdinig, yung nakapaloob sa kanilang minority report na tinatawag, ipasok nila sa amendment at the proper time. Okay. Pagka nasa plenaryo na dinidebate yung committee report. Makuha ko na rin po yung opinion nyo. Sangayon po ba kayo doon sa mga ginawang state witness? Nag-undergo sila ng evaluation sa WPP, sa DOJ. So, hindi para ako maghusga kung ano yung kakulangan o kanilang qualification because may proseso dyan at may mga requirements na sinusunod. At ang sinasabi niyo po, yung ibang wala pa sa WPP ay pwede pa at may chance pa pag mag-cooperate sila at magsabi talaga ng kanilang nalalaman. Call na ng DOJ yon. Kung may mag-a-apply at sa tingin nila pwedeng tanggap. Tinanong ko nga yun sabi naman ni Prosecutor General Padulyon, po pwede. Basta mag-fully cooperate at makakatulong. May mga pamantayan dyan May mga panuntunan na kailangan yung materiality ng kanilang testimonya tapos pwedeng i-corroborate on material points tapos indispensable yung kanilang testimonya para sa conviction ng mas nakakataas na mga personalities at hindi sila yung most guilty. Opo. Napag-usapan din po doon sa hearing yung restitution at sinabing sila diskaya pa raw yung feeling ay napagnakawan. Ano pong position nyo doon? Tama yung sinabi ni Secretary Vince Dizon, medyo makapalang muka. Kasi ang nakuha nilang kontrata mula 2016 hanggang 2025, period ng 10 years, 207.5 billion. Na-point out ko na ito noong sa isang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee para sabihin sila pa yung pinagnakawan. At saka medyo nadulas siya nung tinanong ko siya bakit naniningil siya sa mga kongresista. Sinabi niya, yun nga, naniningil daw siya. Paano nagkautang yung mga kongresista sa kanya
Alam mo, subliminal yon and that can be pursued. Ang ibig sabihin nun, as a contractor, nag-a-advance talaga siya sa ibang mambabatas o sa ilang mambabatas. Ngayon, dahil nagkagulo, dahil doon sa flood control anomaly, naniningil siya ngayon, nagpapa-reimburse. So yun, dulas ng dila yun eh. Giveaway yun eh. Opo. Ano pong aasahan ng publiko sa mga susunod pagdinig ng Blue Ribbon na Committee? May mga bago hubang testigo or may mga nagvo-volunteer pa ba at nagpaparinig po sa inyo na pwede na sila magsalita? Sa ngayon, wala. Pero yun nga ang ipopurso namin, yung angulo ng yung aspeto ng bilihan ng 30 Tamarin Street sa South Forbes. Dahil kung may na yung kay Speaker Romualdez, pwedeng ipurso yun as a lead, at the very least, a lead. Hindi ko sinasabing enough yun to implicate the former speaker. Pero sinasabi ko lamang, mag-provide ng lead yun sa mga investigators kasi hindi naman para kami magpurso nun kasi wala kami sa prosecution eh. Kami in aid of legislation at the same time, pwede kami mag-recommenda base sa mga ebidensya na kuha namin na ipo-forward namin sa mga investigating agencies ng gobyerno. Okay. The next performance will start momentarily.